Kung nabuhay ka sa sinaunang panahon ng Biblia, malamang na nabuhay ka sa ilalim ng kapangyarihan ng isang hari. Marami sa mga haring ito ang nagsabing Diyos daw sila. Tinatawag pa nga nila ang sarili bilang larawan ng Diyos. Ibig sabihin may kapangyarihan silang utusan ang mga tao kung ano ang dapat gawin. Utusan silang gumawa ng mga bagay-bagay. Oo, sila ang nagsasabi kung ano ang mabuti at masama. At ang mga haring ito ay madalas na gumagawa ng mga rebulto ng kanilang sarili. Ang tawag sa Hebrew ay Tselem. Madalas itong isinasalin bilang rebulto o Diyos-Diyosan. Pero hindi itinuring ng Israel ang mga hari na parang Diyos. Ang totoo kahit kailan, hindi sila dapat gumawa ng mga rebulto ng Diyos. Tama nga yun. At talagang kakaiba yun sa kanilang panahon at kultura. Nag-uugat ito. Una sa lahat, sa paniniwala ng Israel na hindi mo pwedeng ikumpara ang Diyos na lumikha sa lahat sa anumang nilikha na mas mababa sa Kanya. Pero may isa pang dahilan. Ang mga tao ay hindi dapat gumawa ng mga larawan ng Diyos dahil gumawa na ang Diyos ng mga larawan na kakatawan sa Kanya. Kailan niya ginawa yon? Ganito yan. Pumunta tayo sa unang pahina ng Biblia. Ang unang karakter doon ay ang Diyos. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Magsasalita siya at susunod ng nilikha. Siya ang nagsasabi kung ano ang mabuti at ano ang masama. Sa madaling salita, siya ang nag-iisang hari. Pero ang nakakagulat, ang pinakamahalagang punto ng paglikha ng Diyos. Nilikha niya ang mga tao at tinawag niya silang lahat na larawan ng Diyos. Teka, ibig sabihin, binigyan niya ang lahat ng tao ng kapangyarihan na mamuno? Ganun nga. Yan ang kanyang sinabi. Sinabi niya sa mga tao na sakupin ang lupa at pamahalaan ito. Kaya ang responsibilidad na ito na noon ay para lang sa mga hari, ngayon, ayon sa Biblia, ay tungkulin na ng bawat tao. Sobrang makabago at kakaiba ang pahayag na ito sa panahon noon. Kasi tinawag ang lahat para maghari at makibahagi sa gawain na ito para sa tao. So, anong kahulugan nito? Ibig ko sabihin, paano tayo dapat mamuno? Ang larawang nakikita natin sa Genesis ay pangangalaga ng isang hardin. Pangangalaga ng mga halaman? Oo, ganun nga. Namamahala sila sa mundo. Pinapalago para pakinabangan ang mga likas na yaman nito. At pagyayamanin para lumikha ng mga bagong bagay mula rito. So, gumagawa sila ng pagkain para sa bawat isa. Oo, at kasama na rin dito ang pagkakaroon ng mga pamilya na nagiging mga kapitbahay. Pagkatapos ay bubuo sila ng mga komunidad kung saan magtatrabaho ang mga tao at aalagaan nila ang isa't isa. At magtatayo sila ng mga negosyo at lungsod na kakalat sa iba pang lugar at magpapatuloy. So, ang pamamahala pala ay tungkol sa pang-araw-araw na trabaho at pagiging malikhain natin. Oo, dinadala natin ang mundo sa ibang lugar. Ito ang banal at mahalagang tungkulin ng bawat tao. Talagang ang sarap pakinggan ng lahat ng ito at nakalikha ang mga tao ng talagang magagandang bagay. Pero gaya nito, lumilikha din tayo ng mga bagay na nagdudulot ng pagdurusa at pang-aabuso. Kaya hindi talaga tayo dapat namumuno. Oo, kaya may sinasabi dito ang Biblia. Sa Genesis, pinapili ng Diyos ang mga tao kung paano sila mamumuno. Gagamitin ba nila ang kapangyarihan para sa kabutihan ng iba? Yun ang mabuti ayon sa Diyos. O tatalikuran ba nila ang Diyos para sila ang masusunod kung ano ang mabuti at masama? At para gamitin ang kapangyarihan sa pansariling layunin?
At sa kwento, mas pinili nilang sila ang masunod kung ano ang mabuti at masama para sa kanila. So ganito inilarawan ng Biblia ang kalagayan ng tao. Minsan nakakagawa tayo ng mga magagandang bagay. Pero madalas din, kahit mabuti ang intensyon, nagiging makasarili tayo at lumilikha ng kasamaan sa mundo. Hindi talaga tayo magaling sa pamumuno, kaya puro palpak ang mga trabaho natin. Pero hindi dyan natapos ang kwento. Nagpatuloy ang kwento ng Biblia. Pinahayag nito na ang lahat ng ito ay naayos ng nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. At ipinakita niya sa atin kung paano dapat tayo mamuno bilang tao. So, paano yun? Ganito namuno si Jesus. Naglingkod siya at sinikap unahin ang pinakamabuti para sa iba. Inilagay niya ang sarili sa ibaba at minahal niya hindi lang ang kanyang mga kaibigan kundi pati ang mga kaaway niya. Kakaibang paghahari yon. At hindi lang yan. Hinarap ni Jesus ang mga bunga ng lahat ng kasamaan at ang kamatayan na nilikha natin dahil sa ating palpak na pamumuno. At inako niya ito. Ibig sabihin, hinayaan niyang patayin siya nito. Kaya, nang balikan ng mga sumulat ng bagong tipan ang muling pagkabuhay ni Jesus, nakita nila ang isang bagong kinabukasan na nagbukas para sa lahat ng mga tao. Si Jesus ang bagong paraan paano maging tao. Oo, yan ang dahilan bakit nila tinawag si Jesus na ang larawan ng Diyos o ang bagong tao. At hindi lang yan. Naniwala rin sila na ang buhay at kapangyarihan ni Jesus ay may kakayahang pagalingin at baguhin tayo para magkaroon din tayo ng buhay at kapangyarihan. Ang sarap talaga pakinggan, pero paano talaga ito nangyayari? Ganito yan sa praktikal na paraan. Sinabi ni Apostol Pablo na napupuno tayo ng presensya at espiritu ni Jesus. Napupuno tayo ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katwiran, nagiging mahinahon tayo at may pagpipigil sa sarili. Sinabi niya na ito ang bagong tao na gustong likhain ng Diyos sa atin para ibalik sa atin ang magandang larawan ng Diyos at para isulong ang gawain at layunin ng pagiging tao. At ganito talaga magtatapos ang kwento ng Biblia. Sa isang binagong mundo kung saan ang Diyos ay naghahari at ang mga naglilingkod ay nasa paligid niya. Pero sila ang namamahala sa bagong mundong ito. Dinadala nila ito sa isang bago at hindi pa nararating na lugar kasama si Jesus bilang gabay at nagpapagaling sa kanila.